Balita ko ay mayaman ka na raw. Hindi, mayaman ako sa kaibigan. Ano na ako? Paano ka ba napasok sa Kalinga? Bakit Mr. 20 Boy ang naisip mong ipangalan sa channel mo? Jason ngayon, ano ang kaibahan noon at sa ngayon? Kailan kaya aalis si Jason sa Kalinga? Magkano na ngayon ang kinikita mo, revenue mo sa YouTube? Yan. Maraming salamat sa iyo, Kuya Bal. Ayan, malaking naiambag mo sa buhay ko, sa sarili ko na iano ko na hindi ako magbabago, Kalinga pa rin ako hanggang sa uli. Basta alis ako sa Kalingap hanggang hindi mo pa ako pag pinalayas mo na ako. Magandang umaga po sa lahat, magandang tanghali, hapon at gabi. Ngayon pong araw po mga Kalingap, mga kaibigan, meron tayo ngayong interviewin isa pong Kalingap partners natin. Siya po ay dati pong nasa radio po no? Sa Cool Radio. At ito po yung aking po nakasama ito mga Kalingap ng ilang panahon, ilang taon. At sa ngayon po mga Kalingap, andito siya parati pong i-interviewin po, kapanayamin po mga Kalingap, mga kaibigan. Siya po ay si Jason Saldua at kanya pong channel po ay Mr. 20 Boy. Sir, welcome. Yan, salamat at siya po ay nandito ngayon mga Kalingap para makausap po natin at tayo. Yan. So, kumusta po Mr. 20 Boy? Ayos lang, Kuya Bal. Balita ko ay mayaman ka na raw. Hindi, mayaman ako sa kaibigan. Ano na ako, maraming salamat po dun sa mga sumusuporta. Malapit na ako mag-500. Oh, ilan na subscriber mo ngayon? 400 plus na, Kuya Bal. 500. 400,000. 400,000 na higit na. 439,000. Aba, malapit-lapit na po siya mga Kalingap magkalahating milyon subscribers. Bago ang lahat, no, Mr. 20 Boy, paano ka ba napasok sa Kalingap? Anong istorya dyan? Anong simula? Napasok ako sa Kalingap nung simula tayo sa Cool Radio. Sa Cool Radio, paano? Nagpo-programa ka. Technician ako nun. Matagal-tagal na pala, no? Na panahon. Tapos minsan, naisama mo ako sa mga feeding program mo. Anong taon ba yun, yung nasa Cool Radio tayo? 2017, 18 yata yun. Mga ganun, no? Mga ganun. Tagal na mga Kalingap. So, ito po kasi dating technician po ng Cool Radio, si Jason Saldua. So doon nag-start na tayo po ay nagkakilala doon. Doon nagsimula. Bago ka nagiging technician sa radio, ano yung dati mong trabaho? Marami akong pinasukan na trabaho. Bali, naging working student kasi ako nung nag-aaral tapos nagtatrabaho. Dati na din ako nagtrabaho sa radyo. Tapos bago ko nagpasok sa Cool Radio, naging ahente ako ng sigarilyo. Nagtrabaho ako sa butika. Daming napasukan mo Tapos pala. freelancer ako, electrical, nagwi-welding din ako. Okay. So, ibig sabihin, bago ka mag-technician, nakapasok sa Cool Radio, marami ka na palang pinasok na trabaho. Marami na. So, si Mr. 20 Boy ba ay mayroon ng pamilya? Meron ako, tapos may dalawa. Ilan na ba anak ni Mr. 20 Boy? Dalawa. Dalawa. Mga bata pa siguro, no? Bata pa. Ilang taon na ba si Jason Saldua, si Mr. 20 Boy? Ano na ako, 36. 36 ka lang pala, no? Tanda ka sa akin ng 2 taon. Mukha lang ako matanda sa'yo. Baby-face lang si Kuya Bal. So mga Kalingap, mga kaibigan, ito po, si Mr. 20 Boy. So, bago siya nagiging, technician sa Cool Radio po, marami siyang pinasok ang trabaho. Tulad ng sa pharmacy, butika. Pharmacy. Hindi ng kung ano-ano siguro. Sigarilyo. Pero sa welder ka pa. Bago ako nagsimula doon sa mataas na trabaho, nagsimula ako sa kung ano-ano, nag-construction ako. Lahat. Talagang grabe ang pinasok mo pala. Nagtinda ako. Nagtinda. Lahat ng mga klase ng trabaho para kumita, pinasok ko. Basta ang nasa isip ko marangal. So yun, isa ka ng sikat, kilalang YouTuber, vlogger
At alam ko naman na ang mga content mo rin ginagawa ay more on charity. So, nag-start ka sa Kalingap nung nasa radio tayo, no? Yun ang simula talaga, Yun no? ang simula. Oo. Bali, kaya Bal, yung kaya ako naging wala akong intention na maging vlogger noon kasi ang ko lang, natuwa lang ako kasi naging masaya din ako dun sa ginagawa natin na sa community service. Yung Yan, feeding program, di feeding ba? program, kahit walang sahod, yung ng volunteer. Masarap sa pakiramdam na marami kang napapangiting mga bata. Natandaan ko noon, nung nasa Cool Radio ako, tapos nag-resign ka umalis ka Tapos pumunta ka ng Batangas o Bulacan? Laguna. Ngayon, mga ilang months lang, bumalik ka uli. Bumalik ulit ako. Tapos doon tayo nagsama. Nagsama ulit ako. Hindi ka na bumalik sa Cool Radio Hindi na. Hindi na, tapos Sa'yo na ako sumama. tayo ka na sumama. Bago si Kalinga Prab, nagiging muna kita, kasama, di ba? Pintor. Tapos alalay sa dala ng Kape Min. Hanggang sa ikaw ay Motor lang tayo. kinuha ni Kalinga Prab at doon ka na tumagal. So, bilang isang vlogger, Mr. Benty Boy, masaya ka naman doon sa ginagawa mo? Bilang isang vlogger, parang ko na din ngayon, parang yung parang mabigat na kung sana ay yung responsibilidad. May napansin po akong isang lalaki na ito po nangangalakal. Unang-una, wala akong experience sa ganito. Ang kagandahan ng nun, Kuya Bal, sa pagsasama-sama ko sa iyo, na-adapt ko yun kung anong ginagawa mo. Kung ano yung content ko, kung ano yung pagtulong ko, sa iyo ko yung natutunan. Alam mo mga Kalingap, nung nasa Radio Peto, so pag may mga programa kami sa labas, feeding program, pakain sa Jollibee, si Mr. Benty Boy ang di ba? Sumasama ka sa amin noon. Sumasama ka sa akin noon at talagang mabuting na-adapt mo yung ganun na pagcha-charity, pagtulong. Na-appreciate ko yung saya, lalo ng mga senior, mga bata, yung pasasalamat nila. Kahit sa malit na bagay na binibigay natin, Kuya Bal, noon kasi wala pa man ganong kita. Wala pa ganong kita. Grabe ang saya sa mukha nila. Naabutan mo ba yung triplets noon? Oo, naabutan ko Naabutan yun. mo kasi sa Cool Radio yun Naabutan ko yun. Yung ina, si Irene, doon lumapit yun sa Cool Radio. At doon ko yun nasimula mag-vlog. Nandun ka na ba noon? Nandun na ako noon. Nandun ka na, no? So, alam mo ang kwento noon. Yung triplets, saka yung matandang kargador, Kargador. si Lolo Ben, Si Lolo Ben. Amor. So, doon nagsimula yun na lumabas ako sa, sa Jamie 7. TV. TV. Tapos, itong, yung taga Laguna. Taong Grasa. Taong Grasa, no? Naabutan mo rin yun? Naabutan ko din yan. So, mabuti at naging vlogger ka, hindi ka umalis nagtuloy-tuloy ka. Hindi ko ini-expect na magiging vlogger ako nun. Ang ko lang, nakapokus na nga kasi ako nun sa Sabi ko pag nakilala ko, pag nag-negosyo ako, mabilis ako makabenta. Kasi una-una, wala akong talent. Wala akong wala akong kakayahan para Sabi ko, hindi ako magiging vlogger kasi Kuya Bal, mayayain baga ako. Mayayain ka ba gano'n? Mayayain ako. Tama. Bakit Mr. Benty Boy, ang naisip mong ipangalan sa channel mo? Bali kasi noon, yung mga binibigay mo sa aking 20. Oo. Di ba binibigyan mo ako, ito, sobra, mga 20. Doon nagsimula yun? Noon, ko yun, binibigay ko yun doon sa anak ko. Ang ginagawa mo nung anak ko, nilalagay niya sa alakansya. Oo. Hanggang sa makaipon kami ng, Tapos yung, kada punta natin sa mga tinutulungan natin, may mga binibigay ako sa mga batang 20-20. Yun lang kasi ang meron ako ay 20-20. 20-20. Doon nag-start yung Oo, doon nagsimula. yung channel mo na ipangalan mo Mr. Benty Boy. Alam mo mga Kalingap, mga kaibigan, tatlo silang na naabutan ko sa Cool Radio na technician. Una po, sino nauna sa inyo ni Daddy Philip? Nauna siya? Mas nauna ako sa kanila. Nauna ka sa kanila? Nauna ako sa kanila. Kay Papa Franz, sino nauna sa inyo? Ikaw pa rin nauna? Ako din. So nung nawala ka, sila na ang pumalit, no? Ang sa umalis din sila, may iba nang pumalit. Siguro nakararami ako ng technician po mga Kalingap. At tumagal ako sa radio po, no? Sa, naging
Bay Radio pa eh. Bay Radio pa dati. Saan ka pa pumasok? Sa Bay Radio o sa Cool Radio na? Ano na, Nakul Radio pa lang. Cool Radio na, no? So, nag-start yung Bay Radio po, nandun na ako. Hindi ko alam kung sino ang technician nun, baka si Ricky Pera ang technician nung time na yon. Tapos ikaw naman ang sumunod nung nag-Cool Radio na. Tapos sila, Daddy Philip, Papa Franz, na yung humahalili sa'yo. So, ngayon, anong kaibahan ngayon ng Jason Saldo at Jason ngayon? Ano ang kaibahan noon at sa ngayon? Eh sa tingin ko walang pinagbago sa akin kasi ramdam ko din yung ano eh. Kasi yung ano ko sa sarili ko, hindi natin kailangan magbago. Umangat man yung buhay natin pero di natin kailangan magbago. Kasi yung pag-angat, pwedeng magbulusok tayo, pwede din hindi. Pero ang ano ko lang, ba't kailangan magbago kung nasa mabuti naman yung katayuan mo? Ang iniintay ko nga na kailan kaya alis si Jason sa Kalingap? Binabantayan ko yun eh. Ay siya. Ilang taon, no? Kaya Bal, ang sabi ko kay Kalinga Prab, hanggang di nyo ako pinapaalis, di ako maalis. Kasi may mga umaalis na. Kasi Mabuti at di mo naisipan na di man kaya Bal. magsarili na ako. Kasi yung kasikatan, pansamantala lang yan, pero yung pinagsamahan natin, Kuya Bal, hindi matutumasan ng pera. Oh, Kasi unang-una, nung walang-wala ako, Kuya Bal, sinong natatakbuhan ko? Ikaw, o sino yung naanoan ko ng ano. Hindi pa lang ako nagkikwento sa iyo, pero nandyan ka na, nakaabang sa akin, inaabutan mo ako agad, Jason, pang ano mo, pang ganyan, ano. Na-appreciate ko yung Kuya Bal sa lahat ng mga ano. Kaya sabi ko, hindi ako magbabago. Hanggang sa uli, Kalinga pa rin ako. Hanggang din nila ako pinapalis. Tama yung sinabi mo na ano, na ang trending, ang kasikatan, lumilipas yan eh. Pero magiging magkaibigan, lifetime yan. Huwag mong ipagpalit yung kung ano yung ating pagkakilala sa mga sponsors, sa kasikatan, di ba? Malaki ng subscriber mo. Tapos, kumbaga sa ano maghihiwalay ka na. Tama yun na nandun ka pa rin sa Kalingap. Ano mang mangyari? Sa Kalingap kasi nanggaling yung supporter ko. Siyempre, pag umalis ako sa Kalingap, aalis din sila sa akin. Kasi sinuportahan nila ako nang dahil sa iyo, Kuya Bal. Kaya yun yung nakatatak sa isip ko na pag umalis ako sa Kalingap, umaalis din sila. Kasi wala man negative na ano sa akin na ano, bagkus naging maganda yung naging resulta, yung ano sa akin impact. Naging positive yung impact sa akin. Hindi ka ba nagsisisi na ikaw ay nasa Kalingap ngayon na naging vlogger ka? Hindi ako nagsisisi kasi kung di dahil sa Kalingap, hindi ako nabuo. Ibig ko sabihin, Kuya Bal, may mga hinahanap ako. Sarili ko, parang nalilito pa kung saan ba ako, saan ako tutungo, saan ang linya ko. Kasi iba-iba kasi ang tinrabahunan ko ay nag-electrician ako ano-ano, hanggang saan. Sabi ko, hanggang saan ang ganito ko, saan ang linya ko, hanggang saan yung ano ko. So dito pala na sa Kalingap na pala ang bagsak mo. Sa Kalingap. Ilang taon ka na ngayon? Mula nung nag-start ko sa Kalingap, ilang taon na? Bali, nag-vlog ako. 2 taon pa lang ako nag-vlog. Matagal-tagal na rin ano? Matagal na yung hindi pa ako nagbablog. Mga 5. So, magkano na ngayon ang kinikita mo, revenue mo sa YouTube? Pinakamababa? Ang pinakamababa na ano ko, depende sa buwan. Ang ano, inabot lang ng ano, ng minsan 60, 100. Malaki na rin yun, di ba? Kahit nga 20,000 lang, masaya na tayo. Noon nga 10,000 lang, tuwang-tuwa na tayo. Magkano noon ang sweldo sa Cool Radio, tapos 6,000 ang atas sweldo mo noon. Bilang technician, di ba? Kasi alam mo mga Kalingap, mga kaibigan, noon umasa lang kami sa mga sponsor, may mga magpapa-commercial, magpapa-add sa radio, kaya hindi man ganun kalaki ang pera pumapasok. Ngayon, bilang isang vlogger, maraming tumatangkilik, tapos nanonood sa mga video, may panahon na mataas ang revenue, di ba? At least nakatulong din naman sa ibang tao yung ating kinikita. So ngayon, 500,000 ka na pala. Malapit na kundi na lang. Kailangan target mong mag 500,000? Ay, ang target ko kahit hindi tumaas ang
subscriber, basta tumas yung views. Ikaw ata yung pinakamataas na subscriber sa buong sumunod sa amin. Di ba? Oo, siguro. Kalingap Rab, ako, tapos ikaw atang sumunod eh. Kasi yung iba, mga ano pa lang naman sila, mga 300,000, 400,000. Nasortehan ko lang Kuya Bal na konti pa lang ang vlogger noon. Ang maganda sa iyo, nanatili kang nasa Kalingap. Hindi ka nag-isip na umalis, mag-independent, magsarili. Bali ngayon, yung iba Kuya Bal nagtataka kasi wala daw kay Kalingap Rab. Bali, po, pinanay ko kasi nagkasakit ng colon cancer. May sakit na nanay mo ngayon. Bali, kailangan ng oras, saka kailangan ko din maghanap buhay para sa pagpapagamot niya. Kaya, ang sabi ni Kalinga Prab, ka, scout ka para makapag-bailo ka, para makapaghanap ka din ng mga matutulungan na may scout. Pwede, no? At least mayroon kayo may upload sa mga channel ninyo. Kami nga minsan sama-sama na kami para parang masaya lahat. May dala kaming pagkain, nagbabaon kami. Minsan 10 kami magkasama. Tapos parang nagtitinda-tinda rin kami para ma-scout namin yung lugar. May dahilan kami na punta sa isang lugar kahit medyo critical. May dala kaming bit-bit na Para hindi mapagkamalan ako Yan. ng purpose. May dala kaming planggana. Minsan timba, hanger, para kumasa may mga maglalako. Pero ang pinakano namin, mag-scout kami. Pag meron doong talagang hirap na hirap, yun, pinupuntahan namin, tapos interviewin, tutulungan sa programa natin. So, mga kalingap, mga kaibigan, tapos si Mr. Benty Boy, yung channel niya po, malapit na magkalahating milyon, Salamat po sa suporta. Digitan natin si Mr. Benty Boy. Meron ka bang gusto pang sabihin sa kanila? Doon po sa mga viewers po na walang sawang nanonood po sa aming mga kalingap, maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta. Magpasalamat din ako kay Kuya Bal kasi matagal-tagal bago kami nagka-usap ulit. Yan. Maraming salamat sa iyo Kuya Bal. Malaking naiambag mo sa buhay ko, sa sarili ko na iano ko na hindi ako magbabago, kalingap pa rin ako hanggang sa uli. Basta alis ako sa kalingap hanggang hindi mo pa ako pag pinalayas mo na ako, Di, pag kayong matino, tsaka hindi gumagawa ng kalokohan. Yun. Sa Kalingap. Alam mo ba na ang ayaw lang namin sa Kalingap, yung hingi ng hingi sa mga sponsor. Parang nangi-scam. Ayaw namin ng ganyan. Tapos, siyempre, dapat sumunod sa mga guidelines at rules ng Kalingap. Ilan naman ang kailangan nating sundin eh. So, walang dahilan para magpaalis tayo ng member. As long as na siya po ay sumusunod sa mga guidelines and rules ng Kalingap. Salamat po sa inyong lahat. Mga kaibigan, kay Mr. Benty Boy. Salamat sa panahon. Yan, mabuhay at God bless. Salamat po. Salamat po sa mga viewers. Yan, thank you po mga Kalingap. Bye-bye.